Hello, what's up mga kumari kuntikan? Kayo po ba'y stress na sa buhay po ninyo? Sa dami ng problema na pinagdaraanan nyo ngayon? Kayo po ba ay lungangin na at parang kayo sobrang nang natitigarngar sa sinasabing mga bigat na pasanin nyo ngayon sa buhay nyo? Nako ha mga kumari kuntikan, baka naman kasi kayo po'y nalulukuban na ng mga sinasabing mga negative energy na yan na maaring yan po ang nagpapahirap at nagpapabigat ng pagpasok ng swerte sa inyo. Nako, anong gagawin natin? Alam niyo po ba mga kumari kuntigang na meron naman pong mga napakaiinam na paraan para ang mga sinasabing mga negativities na yan ay matanggal natin. At for today's video, yan po ang ating alamin at i-share natin sa inyo. Kasi ngayon po ay i-refresh po ulit natin ang ating video ng mga sinasabing pamamaraan para tayo po ay makapagtanggal ng mga malas sa ating katawan sa buhay natin. Talaga ba? Meron palang gano'n. Meron gano'n na mga kumari kuntigang. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yun mga kumari kuntigang, kung kayo po yung mga bago pa lamang po din sa channel ko, kayo po huwag nang mahihiya. Basta kayo po ay mag-subscribe. At pakiclick na rin po ang aking notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga bago tayong uploads. Oh, you wanna go? So let's go mga kumari kuntigang. Ganito. Halimbawa, kayo po ba mga kumari kuntigay, palagi pa rin sinasabing sobra-sobra ang stress na nararamdaman niyo po sa buhay po niyo. Yung napakaraming problema na umuukil-kil sa inyo at palagi na lamang kayong parang sobra-sobra ang paghihirap na pinagdaraanan po ninyo. Baka naman kasi nga po mga kumari kuntigang, kayo po'y nalulukuban na ng sobrang bibigat na mga negative energies na yan na yun nga magbibigay sa inyo ng mga kamalasan sa buhay po ninyo. So paano gagawin natin? Dapat tanggalin nyo yan. Paano? Meron pong 4 na pamamaraan mga kumari kuntigang na tayo pwedeng gawin para masinasabing mga negativities na yan o yung mga luong na enerhiya na yun na nga nakalukob sa atin ay matatanggal yan mga kumari kuntigang. Una mga kumari kuntigang, kung halimbawa kayo po'y napakatagal ng hindi nagpapagupit ng buhok po ninyo, alam nyo po ba mga kumari kuntigang na sa simple lamang pong pagpuputol ng ating mga buhok, yung pagtitrim ng buhok natin, huwag yun naman po kakalbuhin, aleche. Siyempre, huwag yun naman po kakalbuhin yung buhok nyo. Medyo titrim nyo lang po ng konting-konti lang, yung mga dulo-dulo lang po ng buhok po ninyo. Magpagupit kayo mga kumari kuntigang para yung mga sinasabing yung mabibigat na mga energy na lumukob na nga sa inyo, matatanggal natin, puputulin natin para sila po ay ma-dispose na. Para sila po ay mawala na sa pagkatao nyo. Ganon, meron palang ganon. Opo, yung po yung sinasabing pagtatanggal po ng mga sinasabing mahala sa katawan natin, puputulin natin niya sa magitan nga po ng pagpuputol ng buhok po natin. So yun po ang number 1. Isa pa po mga kumari kuntigang, alam niyo po ba yung pong grounding na tinatawag? Grounding, yung pong, kayo po mga kumari kuntigang ganyan, maglalakad kayo sa lupa. Yung maglalakad kayo sa lupa ng nakaapak. Pero titignan nyo naman mga kumari kuntigang, baka naman yung mga lalakaran nyo napakaraming bote o yung mga tinik-tinik, baka kayo matibo pa dyan, matitano pa kayo. Doon kayo maglalakad mga kumari kuntigang sa ground na merong damo, yung direkta sa lupa, wag sa simento. Kasi syempre, baka may mga bote-bote doon. Ang gagawin nyo, doon kayo maglalakad sa mga fields. Katulad po dito, Yan, nandito po tayo sa UPLB. Tingnan nyo. May mga green na grass. Edi ang sarap ng pakiramdam. Po, masarap ang pakiramdam kapag kaganyan. Kapag kayo po ay maglalakad sa damuhan o sa lupa, direkta na walang suot na sapin sa paa. Bakit? Kasi alam niyo po ba ang sinasabi ng matatanda na kapag kayo ay naglalakad ng direkta sa lupa na walang sapin ng paa, yung mga negative energy na nasa katawan po niyo, hinihigop yan ng lupa. Talaga ba? Opo. Ihigupin nila yan para matanggal sa katawan po niyo yung mga stress baga. Naranasan niyo na ba yung ganyan? Yung halimbawa sobra ang stress na nararamdaman niyo sa buhay po ninyo? Alam niyo, napakaganda. Naranasan niyo na po ba yan mga kumari kuntigang? Yung sobra-sobra ng stress ang nararamdaman niyo sa buhay po ninyo? Naku, alam niyo po ba ang isang napakainam dyan? Maglakad kayo na nakaapak sa lupa. At nakikita niyo, i-absorb nila yan, yung lupa. Tapos mawawala yan. Kung baga kayo po parang marerefresh. Talaga ba? Opo, mga kumari kuntigang, totoo po yan. At pangatlo po mga kumari kuntigang, yung isa pa.
yung sinasabi nating cleansing ritual sa ating sarili, gawin niyo po yan. Yung simple lamang pong pag-inom ng tubig na may asin, kukuha kayo ng isang basong tubig na may asin, gawin niyo po to tuwing umaga. Every morning, pwede niyo gawin to. Tapos lalagyan niyo po ng konting pinch of salt. Isang basong tubig, lagyan ng pinch of salt. Mas maganda po yung Himalayan salt, yung kulay pink na asin. Tapos, yan po bumulong kayo ng mantra o yung spell. Sabihin niyo doon sa tubig, tanggalin mo lahat ang mga negatibong enerhiya na hindi galing sa akin, yung mga samang panalangin, masamang sumpa at mga maldisyon ng mga taong pinadala sa akin, tanggalin mo. Papasukin mo lahat ng mga positibong enerhiya sa akin, ganun. Tapos inumin nyo yung tubig, tapos mamaya-maya ay makita nyo, mapatay kayo. Oh. Kasi nga, ilalabas nyo yan. Kumbaga, ang tawag doon, i-eliminate yan ng inyong katawan. Yung mga sinasabing mga negative na yan na nasa loob ng katawan po ninyo. Kahit yung mga toxic din na nasa bitukan nyo, yung mga napakatagal na hindi lumalabas siya sa katawan nyo, kaya kayo bloated. Yung mga tiyan nyo ang lalaki, tapos hindi kayo mapatae. Yan ang napakainam. Tubig na may asin. Tapos pagkatapos nun, hama kumarik kayo, kumuha rin kayo ng isang timbang tubig, tapos lagyan nyo ng isang dakot na asin. Dasalan nyo ng isang ama namin, isang abagyo ng Maria. Tapos pagpetisyon din kayo dyan na lahat ng mga negatibong enerhiya na sumapi sa inyo o yung lumukob na sa inyo, tanggalin ng tubig na yan, hugasan at i-flush away. Tapos yun ang ibubus po ninyo sa sarili po ninyo, yung tubig na may asin. Isa pa po yan, napaka-powerful po yan, hama kumari kong tigang. Tapos ang isa pa po, yung pagtatanggal po ng mga sinasabing mga stagnant energy na nasa inyo. Halimbawa, yan, yung mga luma nyong gamit na hindi nyo na ginagamit ng napakatatagal na panahon, na na-stuck na dyan sa mga closet po nyo, sa mga aparador nyo, tanggalin nyo yan. Halimbawa, mga lumang damit, itapon nyo na yan, hama kumain, o ipamigay nyo na, o ibenta nyo na. Yung mga hindi nyo na ginagamit, katulad ng mga lumang damit, lumang sapatos, lumang mga bag, mga gutay-gutay na ng mga kumot, unan, ganyan, yung mga punda ng unan, yung mga tuwalya. Naku, baka meron pa kayong tinatawag ganyan, hama kumalik ko tigang. Pagtatanggalin nyo na kasi yan. Kasi pag kayan po'y nakaimbak pa dyan sa mga bahay po ninyo, yung mga lumang gamit na yan, yung mga sira-sirahan na at hindi nyo na ginagamit. Naku, stagnant energy nang hinihikayat lang sa inyo. Kaya kayo, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam po ninyo. Wala nang makapasok na positive energy. Para kumbaga kayo na lang, na-stuck na lang kayo dyan sa sa lugar nyo o dyan sa sarili nyo. Ganun pala. Opo, so ganyan gagawin po ninyo. Tatanggalin nyo po yan, yung mga sinasabing mga lumang gamit na yan, mga sirang gamit, o yung mga hindi nyo talaga ginagamit. Kasi, di ba, kaya ang gamit, tinatawag na gamit, nagagamit. Pero kasi ang gamit, kasi pagka hindi na natin napapakinabangan, hindi nagamit yan, basura na yan. Kaya dapat yun, i-dispose na at o ibigay nyo sa mga taong pwedeng gumamit po nito. Ganon. Bawa kasi, baka kayo po may mga lumang mga sapatos na hindi nakasya. O ibigay nyo na sa iba, i-hand over nyo na yon. Tapos, baka may makagusto pa at gagamitin. O di mapapakinabangan ng iba. O mas maganda kaysa naman nakatambak dyan sa mga aparador nyo, sa mga closet nyo. Hindi na nagagamit, inaamag na lang. Nasisira din yun. Kapag gano'n, na-stuck na nga yung energy nila, yun ang nagiging pabigat sa inyo. Kaya dapat i-let go nyo na sila. Kasi yan po yung sinasabi talagang napakabigat po kapag dala-dala nyo po yan, yung mga sinasabi mga cluttered sa bahay po ninyo. Lalong-lalo yung po mga personal yung gamit na hindi nyo na talaga ginagamit. Dapat tanggalin nyo na po yan dyan. At sa susunod na video po natin, hama kumari kung tigang, i-discuss naman po natin yung mga sinasabing mga bagay-bagay naman po na makikita natin sa ating mga tahanan na dapat po'y kailangan na natin tanggalin para yung mga sinasabing mga negative energy na nakalukob dyan ay hindi na natin ma-absorb at tayo po makalaya na sa sinasabing mga negative energy net at kamalasan na dala-dala na. Ano yung mga yun? Sa susunod nga po, basta abangan nyo yan. So yun po, hama kumari kung tigang, gawin nyo po yan. Hindi nyo susubukan. Subukan nyo para malaman nyo po kung ano po ang maaaring maidulot yan na pagbabago sa mga buhay ninyo. O gusto nyo, bakit gusto ko yan, hama kumari kung tigang. So do it.